Doon sa youth camp, tinanong ko na nagtatanong ako, parang nagwa-wonder ako, sabi ko, Lord, hindi ko alam saan ako belong, sabi ko ganon, sabi ko hindi ko alam kung ano yung path na ginagawa ko sa buhay ko, like, feeling ko hindi ako belong sa mga kaibigan ko, hindi ko alam kung dito ba ako, ganyan, gets mo ba? Tapos biglang, doon sa word ni Pastor Bishop, sabi niya, you need to discover God, to discover yourself, to discover yourself. Sabi ko, agad sinagot ni Lord kung paano ko ma-discover. Tapos, naisip ko na, discover ko ba si Lord or parang okay lang kasi matagal na akong Kristiyano. After nun, yung word nun, nag-worry ako, sabi ko, Lord, kung hihinto ako sa trabaho ko, saan ako kuha ang pera? Sabi nung nag-word, sabi niya na, kaya raw, nakapagtapos daw ng pag-aaral yung mga anak niya, pero nag-resign sa trabaho dahil para mag-serve kay Lord. Sabi niya, doon ko na-remind na, okay, natapos sa pag-aaral mga anak ko, gusto ko yung minu-worry ko. Tapos kinagabi, nakalimutan kasi yung word ng gabi nun. Ano ba yung word? Nakalimutan ko na, basta kinabukasan naman, sabi ko kay Ate Ron nung gabi, sinagot na ni Lord yung prayer ko, pero confused pa rin ako. Pag pray mo na, huwag mong hayaan na umalis ka rito walang sagot yung prayer mo. Nung gabi pa lang yun, umiyak na ako kay Lord noon. Ayun nga yung sabi ni ate na nung nakaligo sa atin, may nakaligo kasi sa atin noon, sabi niya, pinupuspos ka lang ni Lord, sabi niya gano'n. Sabi ko kasi, sabi niya raw kasi nakita niya raw ako umiiyak noon. Sabi niya, sino tong umiiyak, pinupuspos ng Holy Spirit na walang nintag? Ay, oo. Ayan, sabi niya. Sabi ko, nakita niya pala yun, sabi ko. Kasi ako, nag-worship Ano lang yun ako. yung second night? First night pa lang yun. Yun yung time na talaga umiiyak talaga ako kay Lord. Tapos, kinabukasan, sabi ko, Lord, kung aalis ako, isa sa worry ko naman, paano ko mai-invite sila Hazel? Sabi ko, kasi takot ako na baka wala na akong connection sa kanila, tapos hindi ko na sila masama sa simbahan. Eh di parang wala rin na hindi kita napakilala. Pero ayoko kasi talaga silang munang invite kasi nga ako, hindi ako okay sa faith ko. Eh biglang, tao, Ano pinagpawisan? kami biglang yung word ni Lord kinabukasan nun, yung kay Ate Asra, sabi niya, hindi minamadali yung pag-aani. Kailangan mo muna mag-grow bilang isang ikaw sa pananampalataya mo. Tapos pagdating ng, tapos ayun, sinagot agad ni Lord yung question kong yun. Pagdating ng hapon, ay wala nag-message nun kasi Amazing Grace, diba? Pagdating ng gabi, yung nag-word nun, si Pastor Billy, habang nag-worship pa lang nun, pinag-pray ko na talaga, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng direct ng sagot kasi puro confusion yung nakuha ko. Yung isa kasi, pwedeng, sabi ko, Lord, pwedeng, sabi mo na hindi ako mag-resign para makita ka sa buhay ko ng mga trabaho. Pero on other side ko, parang kailangan ko na rin umalis kasi gusto ko mag-grow. Tapos sabi ko, bigyan mo ako ng direct ng sagot, Lord. Naiiyak na ako nag-worship. Pero yung word ni Lord nung gabing yun, talagang naiiyak na talaga ako. Sa unang word pa lang ni Pastor Billy, sabi niya, do not stop what God is doing right now. Sabi niya ganon. Pastor Billy ba yun? Oo, Pastor Billy. Tapos naiyak na ako nun, sabi ko, oo nga, dinadili ko yung plano ni Lord. Kasi lagi ako may pahirit na, Lord, wag muna ako mag-resign kasi kailangan ko munang tapos ng 3rd year, 4th year. Eh sabi ni Pastor Billy ng ganon. Tapos biglang, sabi niya pa nun na, kasi yan, wag kang mag-focus sa dreams mo, sa pangarap ni Lord para sa'yo. Sabi ko, grabe yung pangarap ko, Lord, sabi ko. Tapos, worry ko pa rin talaga, Lord, sabi ko, paano ako mag-focus? Tapos, biglang sabi ni Pastor Billy, sabihin mo sa katabi mo, makakapagtapos ka ng pag-aaral. Galing na! Ganon talaga yung tanong ko nun. Tapos, ayun, naiiyak na talaga ako nun. Tipid ko muna ako, pero naiyak na talaga ako, naiyak na ako kasi yung mga word niya talagang tumatama siya. Tapos, dami ng... Yun din yata yung umiiyak si Cheska. Hindi, unang gabi siya. Unang gabi siya. Yun, iyak din siya. Tapos, nung magre-revival night